going deeper po tayo sa ating sa ating pag-aaralan sa gabing ito. Ayan, kaya nga ginawan ko siya ng TikTok. Nag-TikTok ako. Yan. So ngayon, dig deeper tayo. 'Di ba naaral natin last time, helmet of salvation. Tapos yung verse na inilagay natin sa ating puso, ginawa nating belt of truth ay sa John 3:16. Ang next natin is, ano yung dito sa dibdib? Anong tawag natin doon sa dibdib? Anong tawag doon? Nasaan na yung kodigo natin? Breastplate of righteousness. Yan. Breastplate of righteousness. Yan. Ano sa Tagalog ang righteousness? Ano sa Tagalog ang righteousness? Si Kuya Nel. Saan ba ito? Ano sa Tagalog ang righteousness? Ano sa Tagalog ang righteousness? Nakikita ba yung screen ko? Opo. O, yan. Righteousness. Katuwiran. Tama? Yan, katuwiran. So, nakikita yung nasa screen? Malinaw ba? Opo. O, yan. Pakibasa nga, Ma'am Evelyn. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya ay itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Yan. Katuwiran. So, ano ang kabaliktaran ng katuwiran? Pagiging makasalanan. Tama? Kabaliktaran ng katuwiran ay pagiging makasalanan. So, ngayon, paano ba tayo ginawang matuwid ng Panginoon? Kasi pinag-uusapan natin, breastplate of righteousness. Breastplate. So, yung bulletproof vest natin ay ang katuwiran nino. Sa ating pag-aaralan, katuwiran ni Kristo. Yan ang bulletproof natin, yung katuwiran na galing sa Panginoong Hesukristo. So, dito naka-underline, hindi nagkasala si Kristo. Take note, yung bulletproof natin, yung vest natin, yung breastplate natin, ay nanggaling sa Panginoong Hesukristo na hindi nagkasala. Sabi, ngunit dahil sa atin. Bakit dahil sa atin? Ano bang ginawa natin? No? Dahil sa atin na mga makasalanan. Naunawaan? Kasi, bakit kailangan ng katuwiran? Dahil ang pagiging makasalanan, diretso sa impyerno yun. Naniniwala ba tayo? Pero, ayaw ng Panginoon, gaya nga na sinabi sa John 3:16, di ba? Ano yung sinasabi? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in will not perish but have eternal life. Ayaw ng Panginoon na mapahamak tayo. Dahil alam ng Panginoong Hesukristo na tungo tayo sa kapamahakan, ang Panginoong Hesukristo na hindi nagkasala, tinuring siyang makasalanan. Nakukuha ba natin? Tinuring siyang makasalanan. Si Jesus, walang kasalanan, tayo ang may kasalanan. Na pag may kasalanan noong araw, kapag may kasalanan, kinu-crucify. No? Ipinapako sa krus. Pero, ipinako ba sa krus yung mga taong makasalanan? Hi, good evening po, Ma'am Jenaline. Ma'am Jen. Yan. Ipinako ba sa krus yung mga makasalanan? Hindi, di ba? Sino ang ipinako? Si Jesus. Si Jesus. Ang tawag doon, divine exchange. No? Divine exchange. Nakipagpalit si Jesus sa taong makasalanan na sabi ni Jesus, ako na lang ipapako. At nang sa gayon, kayo ang maging matuwid. Ang kinawa ni Jesus, kinuha niya yung kasalanan natin, inilagay niya sa sarili niya,
Tapos, nung inilagay niya sa sarili niya, siya ang itinuring na makasalanan. Naintindihan po ba natin? Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan. So, tayo ang may kagagawan kung bakit crucify si Jesus. Upang sa pamamagitan niya, bakit ginawa ni Jesus yun? Dahil yun nga, sa John 3:16, sobrang mahal niya tayo. Ayaw niya tayo mapahamak. At ang kasagutan lang para hindi tayo mapahamak ay ang katuwiran. Maging matuwid tayo, maging malinis tayo. At paano ginawa ni Jesus yan, yung para maging malinis tayo? Sa pamamagitan niya, upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Okay? So ngayon, inako niya yung kasalanan natin, tapos nalinis na tayo. Nalinis, inalis niya. So, ang nakikita ng Panginoon, yung kalinisan na iginawad sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So, yung katuwiran natin, yung pagiging walang kasalanan natin, hindi yun base sa sakripisyo natin. Hindi yun base sa pagpapako natin sa krus. Hindi yun base sa mabubuting gawa natin. Base yon sa sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Yun lang ang tinatanggap ng Diyos Amang nasa langit na sakripisyo. Again, yung sakripisyo ng Panginoong Hesukristo lamang ang tinatanggap ng Diyos Amang nasa langit para mapawalang sala ang tao. Wala siyang ibang sacrifice na tinatanggap, kundi ang sakripisyo lang ng Panginoong Hesukristo. Why? Si Jesus lang naman yung malinis. Si Jesus lang naman yung pure. Ngayon, ang tao, pag sinakripisyo yung sarili niya, hindi pa rin siya karapat-dapat. Malalim na usapan to. Mas maunawaan natin to sa discipleship. Pero gusto kong malaman natin na madaanan natin to. Sa discipleship, so kasi sa susunod na mga buwan o next year, meron tayong discipleship, mas malalim na usapan ito. Okay? Pero ang gusto kong maintindihan natin do sa verse na to, nagkaroon ng divine exchange. Si Jesus na walang kasalanan, inako niya yung kasalanan ng tao. Nang sa gayon, ang tao hindi maparusahan, si Kristo ang maparusahan. Itinuring na makasalanan, no? Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Nang sa gayon, again, ulitin ko, maging matuwid tayo. Malinis tayo sa ating kasalanan. So, supporting verse, Roma 5:8. Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So again, kailan ginawa ng Panginoong Hesukristo yung pagpapadama niya ng pag-ibig sa atin? Nung makasalanan pa tayo. So, hindi uubra yung mga katuwiran natin na, ay, saka na ako magsisimba pag aayusin ko muna yung buhay ko. Hindi mo maayos yung buhay mo kung wala si Kristo. Naalala niyo yung 1 John 4:4? Greater is He that is in you than He that is in the world. Mas makapangyarihan, mas great ang Kristo na nasa iyo kesa sa mga ginodiyos ng sanlibutang ito. Okay? Yung pag-ibig ng Panginoong Hesukristo sa atin, ganun siya kalaki, ipinadama niya sa atin na makasalanan pa, at sa atin na makasalanan. Okay? Hindi natin pwedeng idahilan yung pagiging makasalanan natin para hindi tayo maabot ng Panginoong Hesukristo. Kaya, ang Panginoong Hesukristo bumaba dito sa lupa para sa atin na mga makasalanan. Ngayon, problema na natin. Kung despite of sa sacrifice ni Jesus, nilalayuin pa rin natin ang Panginoong Hesukristo. Okay? Nakukuha po ba? Ngayon, ano ba ang consequence ng kasalanan? Sa Romans
Sige, Ate Ma'am Jen. Ano ba yung consequence ng kasalanan at ganun na lang yung sariling buhay ni Kristo isinakripisyo niya para sa tao? Kamatayan, Dok. Kamatayan? Anong klaseng kamatayan? Ay, yung hindi ka makakaano sa karya ng Panginoon. Amen. O yun. Dahil sa kasalanan niya, kasi before na makilala natin ang Panginoong Jesucristo, nagdasal tayo ng dasal, pero dahil sa kasalanan, hindi nakakaabot yung kahilingan natin sa Panginoon. Nakaharang yung kasalanan natin. At isipin na lang natin, ito palagi kong sinasabi, tayo gumagawa tayo ng kasalanan. Tapos ibibigay ng Panginoon yung kahilingan natin. Di anong tawag natin sa Panginoon? Kunyari, may anak tayo, sugal ng sugal. Kunyari may anak tayo, sugarol. O kaya, mahilig lasinggero. Tapos humingi ng pera sa'yo. Bibigyan mo ba? Ako hindi, Dok. O, di ba hindi? Why? Kasi alam natin na mapapahamak lang. Gagamitin lang niya sa bisyo. Tama? So, ang gusto ng Panginoon, aayusin niya muna yung buhay natin. Sa kanya ibibigay yung kasagutan sa panalangin natin. Nakuha? Kaya nagiging hadlang ang kasalanan para ipagpalain tayo ng Panginoon. Pangalawa, yung sinabi, yung kamatayan. Ibig sabihin, wala tayong relasyon sa ating Panginoon kapag hindi tayo ligtas. Ano ngayon ang importansya ng pagkakaroon ng relasyon? Diba, narinig nyo rin po sa preaching. Hindi relihiyon, kundi relasyon. Diba? Relasyon. O ngayon, again, anong importance ng relasyon para mapagpalain tayo ng Panginoon? Sa pamilya. Between anak ng kapitbahay, sige, Ma'am Jen. Yung magiging relasyon mo sa pamilya, kunwari sa pamilya, lagi mo siyang kakausapin kung anong problema pagka Amen. O yan. Yan, di ba? Pag okay ang relasyon mo sa kapamilya mo, di ba? Palagi kayong nag-uusap. Masaya kayong nagkukwentuhan. Masaya kayong nagbabalitaan ng good news. At open ka rin na hingahan ng sama ng loob. Di ba? Pero kung hindi ayos ang relasyon mo sa Panginoon, hindi ka kunyari sa kapamilya mo, di ba hindi mo lalapitan? Ni ayaw mo siyang makita, ni ayaw mo siyang marinig, iiwasan mo siya. So ganon ang importance ng pagkakaroon natin ng tamang relasyon sa ating Panginoon. Amen? At ano pa? Tamang relasyon. Kapag may tamang relasyon ka sa Panginoon, halimbawa, anak ng kapitbahay mo at anak mo. Yung anak ng kapitbahay mo, hindi mo anak. Tapos, meron kang sariling anak. Tama? Between sa dalawang yon, kapag humiling sila ng tulong, yung anak ng kapitbahay mo, kailangan mag-aral. O kaya kailangan dalhin sa ospital. Yung sarili mong anak, kailangan ding dalhin sa ospital. Sinong unang tutulungan mo? Yung kapitbahay mo o yung sarili mong anak? Siyempre, sariling anak. Sariling anak. Diba? Kaya napaka-importante ng tamang relasyon sa ating Panginoon. So, unang-una, kaligtasan. Hindi ka mapupunta sa impyerno. Pangalawa, ang dali mong kausapin ang Panginoon. Ang dali mong hingahan ng sama ng loob. Ang dali mong balitaan ng good news. Madali kang magpasalamat dahil may tama kang relasyon. At pangatlo, yung pagpapala, priority ka. Diba? Priority ka ng Panginoon kasi anak ka niya. Tama? Kaya ganun ka-importante yung sakripisyo. Biro mo, magtataka ba? Hindi ba kayo magtataka?
Diyos, nagkatawang tao, nagpa-crucify, nagpahagupit, yung tipong dinuraan pa, pinagbintangan pa, pinersecute, para lang sa bawat isa sa atin. Diba? Ganon ka-importante yung ginawa ng Panginoong Hesukristo dahil gusto niya magkaroon tayo ng tamang relasyon. At magkakaroon lamang tayo ng tamang relasyon kapag hindi na nakikita ng Diyos amang nasa langit yung kasalanan na humahadlang sa atin. Nakukuha? At again, lilinawin ko, paano inalis yung kasalanan? Hindi tayo ang nag-aalis ng kasalanan natin. Ang Panginoong Hesukristo. Okay? Kaya nakakalungkot, maraming tao, binabaliwala nila yung importansya ng sakripisyo ng Panginoong Hesukristo sa krus. Nakapagpalit na nga siya eh. So, kung tutuusin, hindi tayo karapat-dapat. Tama? Sa dami ng kaswalailan natin, hindi tayo nagtitiwala. Noon, yung kung lalaki tayo, basagulero, lasinggero, yung iba nagda-drugs, 'di ba? Yung iba ay nagnanakaw, yung grabing mga yung iba nangaalipusta, 'di ba? Sa dami ng kasalanan natin, hindi tayo karapat-dapat. Pero grabe ang pag-ibig ng Panginoon. So, honor natin, no? Respetuhin natin yung ginawa ng Diyos sa atin, ng Diyos Ama, na sinacrifice niya yung isang anak, yung anak mismo, si Jesus Christ, at yung banal na spirito na nagpalakas ng loob, nagbigay ng kapangyarihan kay Jesus Christ para madaanan niya yung mga yun. Diba? Na kaya nga, sa sobrang laki ng pagmamahal sa Romans 5:8, habang nagkakasala tayo, Christ died for us. Okay? So, ang kasalanan ang nagiging dahilan para maputol yung relasyon natin sa Panginoon. Kasalanan din natin ang naging dahilan para magsakripisyo si Jesus para sa atin. Okay? So, yun lang yung ating topic sa gabing ito. 18 minutes. Ngayon, bago magdagdag si Kuya Jose, ngayon, ang assignment ko po, sulat niyo yung 2 Corinthians 5:21. Muli, namnamin nyo. Kapag namnamin nyo at gawan nyo ng devotion, ano yung ibig sabihin yan? Katulad ng ginawa ko. Ano yung ibig sabihin ng 2 Corinthians 5:21? At paano mo application, paano mo siya i-apply sa buhay mo? At ano dapat yung response natin dyan? Sulat nyo sa notebook. Kumbaga, tinuro ko na, i-review nyo lang, isusulat nyo sa notebook. Tapos itong video na to, ipopost ko to kapag na-post nyo na sa GC. Kasi baka kumbaga i-notes nyo lang yung mga sinasabi ko. Kailangan yung sarili nyong pag-unawa.